Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, dyan sa Zamboanga, at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako mag-dikod po, mayroon kasing pinabadala po sa atin ng isang katiits po natin. Ito yung napakagandang treasure marker. Ito yung isang palaka o limang Prague Stone na treasure marker ang pinadala po sa atin. Ito po himingi siya ng tulong sa pagpapodikod at pag-analyze sa mga kate. So mamaya po ate po yan ididikod po at iyan analisa. Ako po yung magpapasalamat muna ng maraming salamat po sa aking mga subscriber, sa aking mga followers at sa mga viewers. Thank you so much po mga kate sa inyong walang sawang pagsubaybay po ng aking YouTube channel po na ang aking tema ay for decoding and analyzing sa mga treasure markers like symbols, sign, and markers mga ka-TH. Kaya mga ka-TH, marami po nagtatanong po sa akin kung saan po magpadala po ng picture po ng mga treasure signs, markers, and symbols. Pwede nyo po ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po. Yung aking profile po doon ay naka-shade po ako doon, naka-sunglasses po ako doon. Yun ang pipiliin nyo po. At i-add print muna ako mga katits para po mapadala nyo po ang inyong treasure marker, sign, and symbols po na kung gusto nyong ipadikod po sa akin mga katits. At maraming salamat pala sa pagtitiwala po ng ito'y nagpadala po ng treasure marker na ito'y pinadala po sa atin at ito'y nagpatulong po sa pagpadikod at pag-analisa mga kate. So thank you so much para sa pagtitiwala po na ako po inyong napili upang idikod o i-analisa ang inyong treasure markers and mga sign or symbols kate. Okay po. Thank you so much. Thank you na marami talaga po sa mga bagong subscriber at mga bagong followers at mga bagong viewers na rin mga ka-TH. Sana po ay lagi po tayong gabayan ng ating Panginoon. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Hesus at upang tayo mga ka-TH natin dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao ay makahits na po ng IT mga ka-TH. Okay po mga ka-TH, ay tayo na po ay magdelikod. So ito pong aking napansin po dito sa limang Prague small stone na ito'y hugis palaka, limang piraso po ito. At ito po ay kalat po ang kanilang pagkalagay po mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, na nakita po rito yung lima na Prague stone na hindi ganong kalakihan. So ito'y maliliit lamang na ito po ay napansin ko po yung apat po ay sama-sama po at yung isa po ay napawalay po. So naiba po siya pang katiit. So tingnan po natin yung ano pa yung mga kanilang pwedeng aruhin kung saan po natin pwedeng makita yung item po sa mga markers na ito tulad nitong Prague markers o tinatawag nila na palaka na markers, treasure marker katiis. So po, ayan po yung maliliit na palaka po ay yung apat, papansin ko dyan yung apat ay sama-sama po yung apat na nagkakaharap po at para siyang na parang bilog po yung kanilang pagka forma, the shape form mga katiis. So, yung pong isang palaka ay nakawalay po. So, ito titingnan po natin kung ano po yung mga anggulo na saan siya pwedeng makita po yung located items po katiis. Okay, pwede nyo pong i-detect po yan mga katiis, isa-isa po. Isa-isa sa mga yung limang Prague. I-detect nyo po yan ng metal detector or gold locator mga katiis. Kasi nga mga katiis, ang palaka madalas po nakakuha po
nakais po ng mga katiits po natin na mga ganyang mga treasure marker ay mismo po sa under the rock o mismo sa bato o mismo sa palaka mismo ang item mga katiits. Tandaan niyo po mga katiits, kapag ang markers ay ito'y maliit lamang, hindi po kalakihan, hindi tulad po ng mga big boulder markers, big boulder sign, ito po ay malayo po ang kanyang items po mga katiits. So ito po, tandaan niyo po, kapag maliit po yung treasure marker, nariyan lang po sa malapitan po o mismo sa under the rock o mismo sa marker ang item po mga katiits. Yan po, isa pong napansin ko po mga katiits, so isa pong letter U at para siyang question mark, kung baliktad na pagka-question mark, ang shape nitong pagkalagay po ng itong frog markers nito mga katiits. Pwede niyo pong i-check po. Itong yung dulo, pwede po yan sa 1 meter ang layo, yan sa pinakahuling bago para siyang question mark. Yan yung dulo na yan mga katiits. Sukatin niyo po ng 1 meter. Pwede nyo test dig, pwede nyo i-detect po yan ng metal detector. Baka nandiyan po sa dulo po yan ang items mga katiits. So kung wala naman kayong metal detector o tinatawag na kahit anong treasure hunting equipment like gold locator mga katiits, pwede nyo pong i-test dig po yung 1 meter ang layo at ang 1 meter din ang lalim po ang pwede nyo mag-test dig po dyan sa pinakahuling itong frog markers mga katiits. Pwede kayo mag-test dig dyan ng 1 meter below ang lalim mga katiits. So po, at ito po ay hindi lamang po yan yung aking napapansin kasi nga mayroong isang nakawalay po, mayroong nakahiwalay na frog na bakit yung apat, kasi 5 ito, ay sama-sama po sila magkatabi-tabi at ito ay para siyang na-form na circle mga katiits. So maya-maya ay silipan po natin na pwedeng possible po yung item na ating makikita sa mga angle po ng pagkalagay po nito sa plastada po ng itong frog markers mga katiits. So yan po mga katiits, sa pagdidikod, lalo-lalo kung wala tayong treasure hunting equipment, sa pagdidikod po ay tayo po ay nagre-rely lang po sa mga markers, sa arrowhead, ito mga katiits. So po mga katiits na nakakita ko. So yung pong apat ay parang circle. So itong isa na tinuro ko ay nakahiwalay. So ito, tingnan mo mga katiits pwede po yung items po ay baka nasa gitna mismo sa apat mga katiits. So yun yung pong titingnan nyo po, posible rin po yan na pwede po yung items ay nasa gitna po at napakaikutan po ng apat na small frogs mga katiits. So isa po yung nakita kong anggulo. Pwede nyo pong hukayin po yung gitna. Pwede nyo itisdig po ng 1 meter hanggang 1.5 meters po ang lalim po mga katiits. So pangalawa na po yung tisdig. Yung una yung huli, yung sa may dulo. 1 meter din po ang distansya mula dyan sa huling itong palaka mga katiits. So yung pangalawa, pwede kayo magtisdig po dyan mismo sa maliit na circle na aking illustrate. So kasi nga napapansin ko yung apat na yan ay sama-sama para silang circle at posible na ang yung item ay nasa gitna po. So pwede nyo pong itestig po yan. Malay mo baka dyan po ang items yung mga. Sabi ko nga, kapag maliliit yung treasure markers, mga stone, maliban lang po sa mga old century tree, magkaiba po yan. Pag mga ganito mga markers po na maliliit po, asahan nyo po katiits ay andyan lang mismo yung items, ay hindi po yan lalayo ang items yan ng katiits. So yan po, ito po naiba po yung isang parang nakatanaw lang po siya, subalit po
ito po'y kanyang papel ay nakatingin din po doon sa may bandang gitna sa apat mga katiits. So yun po, tingnan nyo po, baka mo mayroon pa ring posibilidad po na tingnan po yung apat na sulok mula sa east, west, north and south. So baka po mayroon niyang counter sign na tinatawag o tinatawag pa nilang coordinated markers. So pwede kasi niyang mayroon din yung parang hugis mas maliit pa dun sa markers na palaka, pwedeng may maliit na bato na mas malapit po sa kanya na hindi po naglalayo po ng mga 1 hanggang 3 meters po ang layo mula dito sa 5 palaka. So tingnan nyo po yung paikot, north, south, west and east. Baka mayroon pa yung tinatawag na counter sign markers o tinatawag na coordinated markers, mga katids. Kasi nga pwede pong yung mga tinatawag na coordinated markers o tinatawag na counter sign marker ay po pwedeng doon mismo sa counter sign markers ang item. Pakitandaan niyo po yan kasi nga magaling po magliligaw po ng mga treasure markers po ang mga Japanese. So ito po mga katids, isa pang nakapagtataka, yung isang palaka na ito ay nakaturo po dun sa pagitan po ng north at saka east. So tingnan niyo po yung layo po ng distansya po ng 1 hanggang 3 meters mga katids. I-check niyo po, pwede niyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga katids. Kasi nga iso'y nakatingin doon po sa pagitan po ng east at saka north mga katids. So itry niyo po. Sabi ko nga sa pagdidikod po hindi 101% po na natin makikita ang items to. Subalit ating tatsagain po. Total treasure hunting naman tayo. Talagang lubos-lubosin na natin ang pagtitisdig kung saan po yung dapat nakalagay po yung item. So mga katiits, ako po'y nagpapasalamat po lalo po sa ito'y nagpadala po ng treasure markers po na ito'y kanyang pinapadikod, pinapa-analisa sa atin at maraming salamat sa pagtitiwala pala sa akin mga katiits sa pagdikod po ng treasure markers mga katiits. Okay po, yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Rinawa tayo pagpalain po mga katiits po natin sa Luzon, Visayas and Mindanao. Sana po ito ay pagpalain pong may kapal at tayo makahits na po ng ating pong hinahanap ng mga treasure item mga katiits. Thank you so much mga katiits. God bless us always.